Magpapatupad na ng curfew sa mga menor de edad sa Metro Manila. Mahigpit ding pagbabawalan ng inuman sa mga kalye pati paglalakad sa labas nang walang damit pang itaas. Maganda man ang hangarin, may ilan namang nangangamba, lalo na yung may mga negosyo. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa Quezon City, si Mobile Journal, Alexis Ebue. Alexis, anong sentimiento ng mga tao riyan sa patakarang ito? Magandang hapon, Pops J. Kasalukuyan nga tayo dito sa Barangay Bagong Pag-asa dito sa Quezon City at yung mga sentimento ng mga ilang mga vendors dito ay maganda naman daw ang hangarin ng gobyerno sa patakarang ito. Pero hindi mawala sa kanilang isipan yung magiging kita nila dito ngayon sa kanilang kabubayan. Kasi sakop ng Safer Cities Initiative ay ang pagkaroon ng curfew sa mga kabataan at illegal ng video okay, bawal na lumabas ng nakahubad at dito sa aking likuran kita natin yung mga iba't ibang negosyo dito sa Bagong Pag-asa. Kung makikita ninyo, Pops J, tabi-tabi sila. Merong mga tagtitinda ng panik, may mga sari-sari store dun silang skulo na nagbebenta rin ng mga orokan, yung mga plastic at saka mga karinderya. At para sa kanila ay malaki daw ang epekto nito sa kanila dahil mababawasan nga ang kanilang mamimili dahil karamihan daw sa gabi ay ang mga kabataan na lumalabas. Pops J? Okay, ano bang balita ng mga opisyal dyan? Marami bang lumalabas na walang pang itaas yung mga taga-riyan? Pops J? Alexis, ano raw ba ang madalas sa eksena riyan tuwing gabi? Nakapanayam natin kayo at nakausap, Pops J, yung mga residente at saka mga nagtitinda dito ay kadalasan pa rin lumalabas yung mga kabataan pagsapit ng 6 p.m. to 10 p.m. Pero ngayon ay nabanggit natin sa kanina, may nakausap tayong bata na halos 11 p.m. din daw ang labas sila dito pag-alagaling sa kalsadang ito. At nga kanina tatanong ko sila kung anong gagawin nila ngayon kapag naging oras na mapatupad na ito. Sabi nila 5 p.m. pa lang daw ay nasa loob na sila ng kanilang mga tahanan. At yung iba sa kanila ay magsusuot na ng pang-itaas, hindi na lalabas ng walang pang-itaas. Ganun ba? Opo, Pops J, kanina naghanap tayo ng mga makakausap dito. Hindi pa rin talaga nawawala yung mga tao na walang mga pantaas. Kaya kanina narinig nila ay talagang magtatago na doon sila pag napatupad dito. Okay, Alexis, so yung mga negosyo dyan, umaasa talaga sa dami ng tao sa kalsada para bumenta. Ano bang madalas na bilhin sa kanila? Opo, Pops J, kasi kung napapansin nyo ay talagang gilid tayo ng kalsada. No? Gilid tayo ng kalsada at makikita talaga natin na konting tawid lang ay pwede ka nang pumili kahit sa anong stall dito. Ngayon, ang pinaka mabenta sa mga sari-sari store ay ang mga soft drinks, kape, alak, at sigarilyo. At kadalasan daw ang bumibili ng mga yun ay ang mga kabataan yung pagsapit ng gabi. Ayun. Alexis, sa ngayon ba merong police visibility dyan sa kung nasaan ka, sa lugar mo? Sa ngayon, Pops J, wala akong nakita na anong kapulisan, pero naitanong ko rin kanina sa mga residente at nagtitinda dito na kadalasan daw ay tumatambay lang yung mga kapulisan at hindi daw sila madalas na nakakakita ng mga pulis dito sa paligid ng Barangay Pag-asa. Ayun. Alexis, bukod dito sa Metro Manila, may plano rin bang ipatupad ito sa mga probinsya? Yes, Pops J, sa katunayan, ang DILG daw ay nag-encourage sa mga LGU ng probinsya na magpasa ng draft dahil sabi din ni DILG Secretary John Petrulya, patuloy daw ang after 10 days ay susunod daw niya ang Bacolod, Davao at Cebu dahil gusto nila ang mga major cities sa bansa ay ipatupad nga itong Safer Cities Initiative dahil gusto nila ng better and safer community. Alexis, narinig natin yung sentimiento ng mga nagnenegosyo at nangangamba sila. Pero yung mga ordinaryong residente, ano naman ang masasabi nila? Yes, Pops J, kayo na rin may nakasalubong tayo mga residente dito na bumibili na minsan. Tinanong ko sila kung at narinig na nila itong Safer Initiative na to ay ang karamihan sa kanila hindi pa. Pero once daw na naipatupad
ito ay mas maaga na daw sila bibili ng mga bagay at kakailangan nila tuwing gabi. Pero pagdating daw ng ating gabi at may emergency, yun dun daw po sila magkakaroon ng problema. Okay. Maraming salamat, Mobile Journal Alexis Ebue.